Sura Luqman. Si Luqman. Sa ngalan ng Allah ang mahabagin ang maawain. Alif Lam Mim. Ito ang mga ayat, talata ng aklat, tigib ng karunungan. Bilang patnubay at habag para sa mga mapaggawa ng kabutihan. Yaong mga nagsasagawa ng pagdarasal at nagbibigay ng kawanggawa at sila sa kabilang buhay ay may katiyakan sa pananampalataya. Sila nga yaong mga nasa matwid na patnubay mula sa kanilang Panginoon at sila yaong mga magtatagumpay. At mula sa sangkatauhan ay isang bumibili ng libangang pananalita upang iligaw ang iba sa landas ng Allah nang walang kaalaman. At kanyang itinuturing ito ang kanyang landas ng may panunuya. Sila yaong mga magtatamo ng kahiyahiyang parusa. At kapag binibigkas sa kanya ang aming mga ayat, kapahayagan, siya ay tumatalikod ng may pagmamalaki. Nawari bang hindi niya narinig ang mga ito? Wari bang may pagkabingi sa kanyang mga tainga, kaya ibalita sa kanya ay isang mahapding parusa. Katotohanan, yaong mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matwid para sa kanila ay mga hardin ng kaligayahan, na kung saan sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Ito ang pangako ng Allah na katotohanan at siya ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Kanyang nilikha ang mga kalangitan ng walang mga haligi na inyong nakikita at nagtirik sa kalupaan ng matatatag na mga bundok upang ito ay hindi magpalipat-lipat na kasama ninyo. At kanyang ikinalat doon ang bawat uri ng nilikhang gumagala. At aming ibinaba mula sa langit ang tubig, ulan, at aming ginawang tumubo mula roon ang bawat marangal na uri ng halaman. Ito ang likha ng Allah, kaya inyong ipakita sa akin ang anumang nilikha niyaong inyong mga sinasamba bukod sa Kanya. Ngunit ang mga mapaggawa ng kamalian ay nasa hayag na pagkaligaw. At katiyakan, aming ipinagkaloob si Luqman ng karunungan na nagsabing magpasalamat sa Allah. At sino man ang magpasalamat, siya ay nagpasalamat para sa kabutihan ng kanyang sarili. At sino man ang di nagpasalamat sa kanyang biyaya, magkagayon, katotohanan, ang Allah ay mayaman, walang pangangailangan, kapuri-puri. At banggitin mo, O Muhammad, nang si Luqman ay nagsabi sa kanyang anak na lalaki habang ito ay kanyang pinagpapayuhan, O aking anak, huwag kang magtambal ng anuman sa Allah. Katotohanan, ang pagtatambal ay isang malaking kamalian o kalapastanganan sa kaisahan ng Allah, Tauhid. At aming itinagubilin sa tao na maging mabait sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay nagpasan sa kanya at nakaragdag sa kanya sa kahinaan at higit pang kahinaan. At ang pagpapasuso sa kanya ay sa loob ng 2 taon. Magkagayon, ikaw ay matutong magpasalamat sa akin at sa iyong mga magulang, at sa akin ang huling patutunguhan. Ngunit kung sila ay nagpupunyagi upang ikaw ay makagawa ng pagtatambal sa akin, nang wala kang kaalaman hingil dito, sa makatwid, huwag mo silang sundin. Ngunit sila ay iyong damayin at iyong kalingain sa mundong ito, nang may kaukulang kabaitan. At sundin mo ang landas niyaong mga nagbabalik loob sa akin sa pagsisisi. Pagkaraan, sa akin ang inyong pagbabalik, at aking sasabihin sa inyo ang anumang inyong laging ginagawa. At sinabi ni Luqman, O aking anak, maging ito mang kamalian o kabutihang ito ay kasing liit ng isang buto ng mustasa. At ito ay nasa loob ng isang bato o maging saan man sa mga kalangitan at sa kalupaan. Ito ay palilitawin ng malinaw ng Allah.
Katotohanan, ang Allah ay mahinahon, lubos na nakababatid. O aking anak, magsagawa ng pagdarasal at ipag-utos mo ang kabutihan at ipagbawal mo ang kasamaan at maging matiisin ka sa anumang sasapit sa iyo. Katotohanan, lahat ng iyan ay mahahalagang kautusan na nangangailangan ng katatagan. At huwag mong ibaling ang iyong pisngi sa panlalait sa iyong kapwa-tao at huwag kang maglakad ng magaslaw sa kalupaan. Katotohanan, ang Allah ay hindi nagmamahal sa bawat isang nagmamalaki sa sarili at nagyayabang sa yaman nito. At maging banayad ka sa iyong paglalakad, ibaba mo ang iyong tinig. Katotohanan, ang pinakamasama sa lahat ng tinig ay ang tinig o atungal ng isang asno. Hindi ba ninyo nakikita na itinalaga para sa inyo ng Allah ang anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan? At ginawang lubos ang kanyang pagpapala sa inyo, maging ito man ay nakahayag at nakatago? Subalit, sa sangkatauhan ay mayroong nakikipagtalo tungkol sa Allah nang walang anumang taglay na kaalaman at patnubay at isang aklat na nagbibigay ng liwanag. At kung sa kanila ay sabihin, sumunod kayo sa ano pamang ibinaba o ipinahayag ng Allah, sila ay magsasabi, hindi, bagkus, aming susundin ang anumang natagpuan naming sinusunod ng aming mga ninuno. Kahit ba sila ay inanyayahan ng Satanas tungo sa parusa na naglalagablab na apoy ng impyerno. At sino man ang magsuko ng kanyang mukha o ng sarili sa Allah, habang siya ay mapaggawa ng kabutihan, magkagayon, kanyang nataganan ang pinakamatibay na hawakan, at sa Allah, ang wakas o kahihinatnan ng lahat ng pangyayari. At sino man ang hindi naniwala, magkagayon, huwag mong hayaang ang kanyang kawalan ng paniniwala ay maghatid ng lungkot sa iyo. Sa amin ang kanilang pagbabalik, at aming ipababatid sa kanila ang anumang kanilang ginagawa. Katotohanan, ang Allah ay maalam ng nasa mga dibdib ng tao. Aming ipinagkaloob sa kanila ang kasiyahan para sa kaunting sandali. Pagkaraan, sila ay aming sapilitang dadalhin tungo sa mabigat na parusa. At kung ikaw ay magtatanong sa kanila, sino ang lumikha sa mga kalangitan at sa kalupaan? Katiyakan nga na sila ay magsasabing, ang Allah. Sabihin, Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay sa Allah, ngunit karamihan sa kanila ay hindi nakaalam nito. Sa Allah, ang pagmamay-ari ng anumang nasa mga kalangitan at kalupaan. Katotohanan, ang Allah, ang mayaman, ang kapuri-puri. At kung ang mga punong kahoy sa lupa ay magsilbing mga panulat at ang dagat ay magsilbing tinta nito upang makapagsulat, pagkaraan nito ay dinagdagan pa ng 7 dagat. Ang mga salita ng Allah ay hindi masasaid. Katotohanan, ang Allah ay ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Ang inyong pagkakalikha at ang inyong pagkabuhay na muli ay tulad lamang ng pagkalikha at pagkabuhay na muli ng isang tao o ng kaluluwa nito. Katotohanan, ang Allah ay lubos na nakaririnig, lubos na nakakikita. Hindi mo ba nakikita, O Muhammad, na pinangyayari ng Allah na ang gabi ay pumasok sa araw at pinangyayaring ang araw ay pumasok sa gabi? At kanyang itinalaga ang araw at buwan. Bawat isa ay umiinog sa sariling ligiran nito para sa takdang panahon. At ang Allah ay lubos na nakababatid ng anumang inyong ginagawa. Iyan ay sa dahilang ang Allah ay siyang katotohanan, na ang anumang kanilang dinadalanginan bukod sa Kanya ay kabulaanan. At katotohanan, ang Allah, ang kataas-taasan, ang dakila. Hindi mo ba nakikita na ang sasakyang dagat ay naglalayag sa laot ng karagatan sa pamamagitan ng pagpapala ng Allah?
upang magpakita sa inyo ng kanyang mga ayat, tanda. Katotohanan, naririto ang mga ayat, tanda, para sa bawat matiisin at mapagpasalamat. At kapag ang mga alon ay sumaklob sa kanila katulad ng mga kubol, bubong o atip ng langit, sila ay dumadalangin sa Allah, matapat sa Kanya sa relihiyon. Ngunit kapag sila ay Kanyang dinala sa kating lupa, mayroong mga ilan sa kanila ang katamtaman sa pananampalataya. Ngunit walang tumatanggi sa aming mga ayat, tanda, maliban ang bawat sukab, taksil na walang pasasalamat. O sangkatauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon at inyong pangambahan ang araw na walang ama ang makatutulong para sa kanyang anak at wala ring anak ang makatutulong para sa kanyang ama. Katotohanan, ang pangako ng Allah ay totoo. Kaya, huwag ninyong hayaang ang buhay sa mundong ito ay luminlang sa inyo, at kayo ay malinlang tungkol sa Allah ng isang manlilinlang. Katotohanan, tanging ang Allah ang may kaalaman sa takdang oras. At siya ang nagpapababa ng ulan, at siya ang nakababatid ng anumang nasa mga sinapupunan ng mga ina. Walang sino man ang nakaalam kung ano ang kanyang kinahihinatnan sa kinabukasan. At walang sino man ang nakaalam kung saang lupain siya mamamatay. Katotohanan, ang Allah ay maalam, lubos na nakababatid.